ating babasahin yung talata na pinakapangunahin na bilang bahagi ng ating verse by verse na kaugnay sa ating topic ngayon. Ito po ay nasa Gawa 13:42 hanggang 44. At pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik sa nasalitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Take note of that word. Nung ako'y Adventist, favorite ko yun eh. Sabat na susunod. Ibig sabihin, yung mga nakikinig sa pangangaral ni Pablo, nag-e-expect sila na mangangaral din si Pablo sa Sabat na susunod. Kung nalipat na sa Sunday ang Sabat, dapat sinabi sa Sunday na susunod. Yan ang katwiran ko doon. So, sabi dito, tutuloy natin, nang makaalis nga ang kapistanan sa sinagoga. Take note, ang venue sinagoga, hindi Christian church. Marami sa mga Hudyo ang nangaging Hudyo. Pag sinabing nangaging Hudyo, ito po ay mga hentil na ipinat ni Gentiles, pero na-convert, na-proselyte sila sa Judaism. Kaya kung makakabasa kayo na naging Hudyo, ito yung mga Gentiles na naging Hudyo na convert. No? Na masisipag sa kabanalan at nagsisisunod kay Pablo at kay Bernabé na sa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. At ang susunod na Sabat, yan na po, yung pinakaantay ng lahat na mga Sabatista. Nabasa natin sa 42, nag-invite yung mga listeners nila po, balik kayo sa susunod na Sabat. Sa verse 44, nung sumunod nga na Sabat, hindi Sunday, sabi nga, ay nakapagtipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ayan. So, yan ang ginagamit na talata at madalas pag binasa yan, binasa ng Bible, magkukonclude na po ang isang evangelist o pastor ng Seventh-day Adventist at magkukomento, mangangaral at sasabihin niya, kaya po mga kaibigan, mga kasama, ang mga unang Kristiyano ay nagsisimba po araw ng Sabat. At sila ay Sabat nagsisimba. So dahil yan, ito po ang challenge sa mga Sabatista. Sabi nila, ang mga Kristiyano noon, based sa talata natin binasa, patuloy pa rin nilang pinapangilin ang Sabat kahit matagal nang nakakyat sa langit si Jesus. Kahit si Apostol Pablo, sumasamba pa rin siya sa sinagoga tuwing Sabat. Kung linggo na dapat ang bagong araw ng pagsamba, dapat sana sinabi nila kay Pablo na bumalik siya sa linggo, sa susunod na linggo, hindi sa Sabat. Hindi sa susunod na Sabat. Para marinig nila ang masalita ng Diyos mula sa kanyang pangaral. Meron lang tayo, Brother Toto, napaalala sa ating mga mahal na viewers, lalo na yung mga Seventh-day Adventist na mga kaibigan natin na nandyan pa. Bilang bahagi ng ating sagot, gusto natin ipaalala sa kanila yung mismong payot ng kanilang kinikilalang propeta na si Ellen G. White. Ayon sa sulat niya na Counsels to Writers and Editors sa page 397, sabi ni Ginang White, those who sincerely desire truth will not be reluctant to lay open their positions for investigation and criticism. Baga sa Tagalog, yung mga totoong naghahanap ng katotohanan. Siguro wala namang Adventist na magsasabi, ayoko ng katotohanan, wala. Lahat ng Adventist sabihin na, I'm looking for truth. I love the truth. Okay, kung you love the truth, eto dapat pakinggan mo ang sinasabi niyang inyong mahal na ina. Kung mahal mo talaga bilang Sabatista, ang iyong sarili, ang iyong pananampalataya, mahal mo katotohanan, dapat hindi ka mag-aatubiling ibukas sa lahat ng pagkakataon ang iyong posisyon sa pananampalataya for investigation and criticism. Kung sino man ang Sabatista, at tinutukoy na dito, huwag kayong matakot na maging bukas at i-criticize at imbestigahan namin ang inyong religion. O paano ngayon yan?
sana matikom na ang bibig niyo sa pagtatanong, bakit laging sa Batista inaatake? Bakit laging sa Batista ang sinisiraan? Isa pa, hindi sinisiraan kayo. Kini-criticize namin kasi galing kami diyan. Kung wala ba namang mali diyan, hindi na kami aalis diyan, hindi kayo makakarinig ng salita sa'min kung tama ang inyong pananampalataya. Kasi puro sabi ko nga kayo, pinakamali sa lahat ng relihiyon. So dapat open kayo sa investigation at criticism. Huwag kayong mabagagalit, huwag kayong mapipikon, huwag kayong magpapaawa effect. Dapat yung mga nagmamahal pala ng katotohanan, open kayo sa mga posisyon na imbestiga. Kayo may kami. Kami nga, ito, nagpo-podcast, tawag kayo. I-criticize mo kami, open kami. Ito pa, sabi ni Mother Ellen, bakit kayo hindi dapat mapikon? Dapat kayo hindi dapat magtaka? Ba't kami puro Adventist ang aming inaatake, quote and unquote? Sabi ni Ellen White sa Review and Herald, June 18, 1889. A spirit of Pharisaism has been coming in upon the people who claim to believe the truth for the last days. Sinong sinatamaan niya dito? Di kayo mga Sabadista. Sinong inaatake, sinong sinisiraan ni Ellen White dito? Ang sinisiraan ni Ellen White dito, kayo mga Sabadista. Na sabi niya, merong espiritu ng Pharisaism o parisiyong isip, parisiyong espiritu na nag-i-exist at dumarating doon sa mga tao na nagsasabi na naniniwala sila sa katotohanan sa mga huling araw nito. Sino ba yan? Di ba? Mga Sabadista yan. Prophet, nanay niyo yan eh. Kung ang Catholic may papa, ito mama nyo, mga Sabadista. They are self-satisfied. Ano daw ang mga Sabadista? Self-satisfied, kami okay na. Hindi na kami maghahanap ng katotohanan. Ito na ang katotohanan. Wala kaming mali. Kami na pinakatama sa buong mundo. Mali pala kay mama nyo yun eh. Kay Mama Ellen eh. Mali pala yung isip nyo. They have said, ito na sinasabi ng Sabadista, we have the truth. There is no more life for the people of God. Di ba? Yan ang narinig natin, Brother Toto. Kaya mga Sabadista, kung magbas na lang sa atin, kung manira na lang sa atin, wagas. Ang feeling nila, sila na lang pinakatama. Pero ito sabi ni Ellen White, yung mga nagsasabi na mga Sabadista, na meron kami katotohanan. Wala nang kailangan liwanag pa para sa amin. Andito na sa amin lahat. Ito ay in-underline ko ang susunod na kanyang pangusap. But we are not safe when we take a position that we will not accept anything else than upon which we have settled as truth. Ano sabi ni Mama Ellen? Sabi sa inyo ni Mama Ellen, walang liwanag, at hindi ho, nasa panganib po ang sino sa Sabadista na nagsasabi itong position na aming ay ito na ang tama, settled na kami dito sa tama, sa katotohanan. Sabi ni Ellen White, we are not safe when we are in a position that we will not accept anything else than upon which we have settled as truth. We should take the Bible and investigate it closely for ourselves. We should dig in the mind of God's word for truth. Di ba? Mag-sorry kasi kayo mga kaibigang Adventist. Alam niyo, napakaswerte niyo, ang dami niyong aklat kaso hindi niyo binabasa. Itong ating pag-usapan ngayon, bakit may mga Kristiyano na nagsisimba noon sa sinagoga sa araw ng Sabat? Ibig mo sabihin niya, totoong araw ng pagsamba ng mga Kristiyano lagi na lang Sabado. Diyan bang pagsisimba noon ng mga Kristiyano sa sinagoga? Hindi naman tayo tutol yan. Bagay ito, totoo naman yan. Pero ang tanong natin, nanatili ba yan? Permanente ba yan pagsimba nila sa sinagoga pag Sabat? Yan ang tanong natin sa mga Seventh-day Adventists. Yan kinikriticize natin, ating iniimbestigahin yung pananaw kasi nakatulugan nyo na lang at nakatigasan na lang yung puso, yung ganyang paniwala na hindi ginagamit ang isip. So ayan ang tanong natin. Meron tayo ng mga puntos na isi-share dito na mga dahilan kung bakit may mga Kristiyano noon, katulad ng binasa natin sa Gawa, na sila ay nagsisimba ng Sabado.
Number one factor ay ang kaugalian at tradisyon. Ano ibig sabihin niyan? Kaugalian at tradisyon. Katulad nga po ng ating sinasabi, si Jesus po kasi mismo, mga kaibigan, at ang mga unang alagad ni Jesus, particularly yung 12 apostles, kung mapapansin nyo, sila po ay lahat mga lahing Hudyo. Sila po lahat ay pinalaki mula pa ng bata, mula pa ng sanggol, sa mga aral sa ilalim ng kautusan ni Moises. Na ano si Moises? Exodus 20, di ba? Sumulat siya sa Exodus 20 at Deuteronomy 5 na ipangirin nyo ang araw ng Sabat. So, hindi tayo dapat magtaka kung bakit yung mga early Christians na nauna ay mga Hudyo talaga. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, ipangaral ninyo ang ebanghelyo, una-una sa Judea. O di mauna muna sa mga Hudyo ang ebanghelyo, pagkatapos ay sa Samaria, sa mga mistisong Hudyo, at sa buong tinatahanang lupa. So, but progress, no? Progressive. So, kung progressive ang spread of gospel at making disciple, magmumula sa Hudyo, of course, expect natin na karamihan dyan ay hindi agad-agad naiiwanan yung kanilang kaugalian at yung kanilang nakasanayan na practice na dapat magpahinga sa araw ng Sabat. Hindi na po dapat tayo magtaka kung bakit gano'n. Ano ba ang kaugalian dito ng mga Pilipino sa pagkapanganak mula sa ipanganak hanggang paglaki? Di ba ang kaugalian ng maraming Pilipino, alalaman naman natin, majority of the people here in the Philippines are Filipino people. And most of our Filipino people, majority are Roman Catholic. No? Kaya nga tinatawag natin nakagis ng pananampalataya. Ako galing sa Catholic, ikaw galing sa Catholic. Kaugalian natin, linggo tayo nagsisimba. No? Actually, kaya tayo nagsisimba ng linggo nung tayo mga Katoliko. Kasi yun ang nakikita natin practice ng ating mga magulang. Yun ang ating nakikita practice ng ating mga ninuno. Kaya nung tayo ay nakakilala sa Sabat, medyo malaki adjustment para sa atin yun. Dahil nasanay tayo ng linggo. Kung babalik na rin po natin ang sitwasyon, ganun din po ang mga Jews, mga early disciples na Jews, hindi po sila agad-agad nakapag-adjust. Yan po ang sinasabi natin. At isa pang factor kung bakit mahirap para silang Hudyo na na-convert at sumampalatay kay Kristo, naging Kristiyano, na hindi sila magsisimba pag Sabado. No? Na-imagine nyo ba mga kapatid, kung ikaw ay Hudyo sa panahon na yun, mula ikaw, sabi nga ay born Adventist. Born Adventist, nakagista na talaga ang Sabat niya. Pati hindi pagkain ng baboy. Kung ikaw ay isang born Adventist sa panahon ni Kristo, hindi ikaw ay born Hudyo, born Hudyo, at bigla kang sumampalataya kay Jesus, naniwala ka na siya ang inaantay ng inyong bayan ng mga Hudyo na tagapagligtas at ipinangako Mesiyas na tagapagligtas. At nakilala mo na siya pala ang pinaka-ultimate rest of our souls. He is our spiritual rest. He is offering us sabi nga, kunin niyo ang aking pamatok sapagkat ito'y nakagaan at bibigyan ko kayo ng kapahinga sa inyong espiritu. No? At siyempre, hindi ka na magpa-participate sa pagsimba sa sinagoga ng mga Hudyo. Kasi ang alam mo sa sinagoga, mga unbelievers yan. They hate Jesus na siya ang Mesiyas. Hindi sila naniniwala. At dahil dyan, pagka ikaw ay naging Kristiyano na ayaw na magsimba ng Sabado at nakiintindihan mo na yung significance na wala na pala yung bisa ng Old Testament law about 7 days Sabbath na walang gagawin at nagsimula ka magtrabaho, kaso nasa community ka ng Judaism, dedikado buhay mo. Bakit kanyo? Kasi yung mga kapitbahay mo,
ng mga Judaizers, mga Hudyo, at nangingili ng Sabat, makita ka hindi nagsimba ng Sabado at nagtatrabaho ka sa bahay mo, you can be sentenced to death. Pwede kang batuhin hanggang sa mamatay. So isang factor din yun. Kung bakit ang mga unang Kristiyano na naging tagasunod ng Jesus ay talagang no choice sila, they have to go to the synagogue as part of the kanilang culture at tradition, mga kaibigan. Sana naintindihan nyo. At ano pa, ang factor, sana naintindihan na, kung bakit maraming mga Kristiyano ang mga Judas nun, ang mga Jewish Kristiyano ang nangingilin pa rin ng Sabado. Number 2, sapagkat ito'y pagkakataon para mangaral ng Ebanghelyo sa mga Hudyo. Yun. No wonder, di na dapat kayo magtaka mga kapatid, kung bakit si Pablo ay madalas pumasok sa sinagoga. Sabi ng Acts 17 and Acts 18. Kaso, nung ako'y Adventist pa noon, misguided ang pagkakagamit ko ng scriptures. Ginagamit ko yung Acts 17 at Acts 18 na pagpasok ni Paul sa synagogue using yung merong Bible, contemporary English Bible, nang sabi doon, and Paul worship on the Sabbath in the synagogue. Yun ang pinaglaban ko nung kay Perio, nag-debate namin nung ako'y Adventist pa. O nag-worship si Paul, Sabado. So, I have to do that kasi nga, hindi ko pa naintindihan talaga no? Hindi pa ako open-minded na. But naunawaan ko na ang papunta pala ni Paul at ng mga Christian, ba't sila nagsisimba? Ang kanila pong mission kasi at ang motivation at ang nagmo-motivate sa kanila magsimba is for mission para ma-share nila yung natagpuan nila at nakita nila ng liwanag kay Jesus Christ. At yun naman talaga ang gagawin ng isang Kristiyano na nakakilala ng good news, ng mabuting balita. No? Pupunta ka dun sa mga lugar kung saan maraming nagtitipon ng mga dati mong kapananampalataya. No? So, bilang mangangaral, you have to share the gospel. Alam ka naman tumunganga ka lang pagtapos mo maging mananampalataya. Hindi mo. Ganyan po ang espiritu ng mga Kristiyano. Ganyan po ang espiritu ng Panginoon na binibigay niya sa bawat Kristiyano, na bawat isa na nakakilala sa Panginoon ay magte-testify tayo, magpapatotoo tayo sa katotohanan na ating natanggap. Kaya no wonder, bakit si Paul nagpupunta sa sinagogue? Kaya lang, ang problema na nakistan ng mga kapatid natin sa Batista, nakalimitado lang yung kanilang focus na basta si Paul pumasok ng sinagoga, nagsabat. That's it! Nawala sa kanila yung missionary purpose at reason kung bakit si Paul nagpupunta ron. Kasi nga, gusto nilang i-prove na si Paul ay Sabbath keeper. Ganun nga ba? Tama ba yun mga kapatid at mga kaibigan? Ito maganda sa ating ginagawang pag-answer verse by verse sa mga Adventist Brother Toto. Hindi tayo katulad dati noon na sapat na sa atin, mabasa may Sabbath, si Paul pumasok. Hindi kami ganon. Nire-respeto namin ang Word of God, ngayon namin natutunan yung tinatawag na context. So sana hindi nilang maintindihan dito na ang kamalian ng interpretation na nasa gitna, kundi matutunan po din ninyo yung method na ginagamit namin how to interpret the Bible. Ano ibig ko po sabihin? Ito po ibig sabihin. So ang ating topic ngayon, ang Bible verse ay Acts 13:42-47. Ba't di natin ituloy ang pagbasa sa konteksto? Sinabi kasing konteksto, ito yung mga talata na nauna sa talatang pinag-uusapan o mga talatang sumunod doon sa mga talatang pinag-usapan. So, ang ating talatang pinag-usapan, Acts 13:42-44. Kaya lang mga Adventist, gaya ng sabi ko, yun lang binabasa. Pero brother Toto, napakagaling talaga ng Panginoon. Pagka binasa mo talaga yung palibot, kumbaga sa pelikula, papanoorin mo yung buong story ng palabas. Mula umpisa, hindi lang ending, hindi lang gitna, hindi lang umpisa. Buong kalabas. Pala, ang purpose kung bakit si Paul ay nagpupunta sa sinagoga tuwing Sabat. Sabi ng Gawa, 13 din to, chapter 13. Tinaas lang natin ang pagbasa sa 14 hanggang 16. Ang sabi,
Datapwat sila. Pagkatahak sa Perga, ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia at sila nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Sino yun? Pablo at Bernabe pumasok sa sinagoga. Nothing is wrong with that. Anong ginawa nila? Pumasok sila araw ng Sabat at nagsiupo. At pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, mga kapatid, kung mayroon kayong anumang iaaral sa bayan, ay magsalita kayo. At nagtindig si Pablo at ang kamay ay ikinikiya na nagsabi, mga lalaking taga-Israel, at kayong nakakatatakot sa Diyos, makinig kayo. So, dito makita natin na hindi mismo nagingilin si Pablo per se. Parang ganito, Brother Toto, magpunta tayo sa Seventh-day Adventist Church sa Sabado sa Manila Center para mangaral sa mga Adventist noon. Siyempre, irerespeto din natin yung kanilang mga practices. Kung paano sila Paul, nirespect, no? Pagpunta ron, umupo kagad sila, they keep silent. Hindi sila basta lang pagpasok nasa pinto. Mga Jewish, kayo po yung hindi maliligtas, hindi sila ganun. May respeto pumasok sa sinagoga. Siyempre, kung tayo pupunta ko, example, Manila Center, dating church na pinanggalingan mo, Brother Toto, of course, ganun din tayo. Hindi tayo magugulo, hintay natin, bigyan tayo ng chance na pagsalitain. Katulad nga nung ginawa kay Paul at kay Barnabas. At nung si Paul ay tinawagan na, hindi siya yung agresibo na kahit hindi tinatawag, nagsasalita. May respeto pa rin. Kahit yan po ay magandang pong practice pa yan. Kahit sino man sa atin, kung makapagsimba tayo sa Adventist Church. Ngayon, ito. Ang sabi ni Paul, mga Israel, kayo yung mga takot sa Diyos, magsipakinig kayo. Mahaba yung sinabi niya. At tumalon tayo doon sa verse 26 hanggang 29. Ito po, sa mga bababasa natin talata, ay masisense po ng sino man kung bakit po si Pablo pumapasok sa sinagoga. Hindi po para mangilin, kundi ipangaral sa mga dati niyang kareligion ng mga Hudyo kung ano yung mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus. Basahin natin ang Acts 13:26-29. Sabi ni Paul, mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham, at ang mga nasa inyo'y nangangatakot sa Diyos. Sa atin ipinadadala ang salita ng kaligtasan ito. Ano ang dala ni Pablo? Bakit siya nangangaral at pumapasok sa sinagoga? Dahil para lang mamili ng Sabat kagaya bilang Hudyo. Hindi ho. Sabi nga ni Paulo, kaya ako narito para ipadala yung salita ng kaligtasan. Kasi si Pablo, nung siya ay naging Kristiyano, tinawagan siya ng Panginoon para ipangaral ang Ebanghelyo, naunawaan niyang kaligtasan. At dahil doon, sabi niya, eto, mga natatakot kayo sa Diyos, dinadala ang salita ng kaligtasan. Ibig sabihin, yung kaligtasan na yon, hindi bahagi ng fundamental belief ng Judaism. Kasi iba ang kaligtasan nila . Ang kaligtasan ng Judaism is righteousness by law . Sa ating pinadala ang salita ng kaligtasan ito, sapagkat silang nanananahan sa Jerusalem at ang mga pinuno nila dahil sa hindi nila pagkakilala sa Kanya, kay Jesus ang tinutukoy niya, ni sa mga tinig ng mga propeta na sa tuwing Sabat ay binabasa, ay kanilang tinupad ang hatol sa Kanya, si Jesus. At bagaman hindi sila nakasumpong sa Kanya, kay Jesus, ng anumang kadahilan ng sukat ipapatay, gayon may kanilang hiningi kay Pilato na siya'y patayin. At ang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa Kanya, ay kanilang ibinaba siya sa punong kahoy at iniligay sa isang libingan. Sino po ang kinikwento dito ni Pablo?
Hindi ho siya nag-expound about the Sabbath. Hindi siya nagpapaliwanag kung paano siya na-bless sa Sabbath. Hindi. Ang pinaliwanag niya at ang mga sinasalita niya at ang mga pinapangaral niya ay mga bago sa pandinig ng mga Hudyo na nasa loob ng sinagogang yon. Never sila nakarinig ng ganitong aral. At hindi part ng kanilang fundamental belief ang paniwalang ito na sila, ang kanilang magulang, ang kanilang mga lahi ng mga Hudyo ay nagpapatay kay Kristo. At siya'y dinala sa kahoy, ibig sabihin cross, at nilagay sa isang libingan. At sa pagtatapos niya, sabi niya sa verse 13 hanggang 32, datapat siya'y binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay. Tanong, part ba ito ng fundamental belief ng Judaism sa loob ng sinagoga? Lagi ba nilang didiscuss sa mga Hudyo sa sinagoga ang tungkol sa pagkabuhay maguli ni Jesus? No. Hindi nga sila naniniwala sa Jesus ay Messiah. Lalo pa kaya yung sinasabi ni Paul na namatay siya at muling nabuhay. Kaya lahat ng sinasabi ni Pablo bago sa kanilang pandinig. Kaya tama po ang katwiran na sinasabi namin, mas biblical po na sabihin na ang pagpasok ni Pablo sa sinagoga ay hindi para mangili ng Sabat, hindi para magmisyon at ipangaral ang Ebanghelyo. Kung itutuloy natin ang pagbasa, at siya'y nakitang maraming mga araw na kasama ng niyang nagsiahon buhat sa Galilea hanggang sa Jerusalem na siyang mga saksi na ngayon sa bayan ay dinadalhan namin kayo ng mabuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang. Bakit po, ulit, ang tanong ko, bakit po si Pablo papasok sa sinagoga? Hindi po para ipangaral ang fundamental belief na nakagis ng paniwala ng mga Hudyo. Hindi yun. Pagpapasok si Pablo sa sinagoga, ang ginagawa niya, ipinangangaral niya ang Ebanghelyo tungkol sa pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo sa cross. Na hindi part ng doktrina ng mga Judaism. Diyan pa lang, dapat mabuksan ang isip nyo, mga kababayan sa Badista, na mali yung iniisip nyo. Takot kayong malaman ng katotohanan pagka ganyan. Pagka yun lang mag-stick kayo sa ganyang paniwala. Sabi niya ni Ellen White na binasa natin kanina, ang payo niya sa inyo mga Sabadista, dapat i-open nyo ang sarili nyo sa criticism at investigasyon at maging bukas ang inyong isip at puso sa bagong liwanag. Huwag yung natatakot kayo. Baka malamang mali kayo, sayang naman yung pananampalataya mo, sayang yung paghihirap. Hindi ganon. Sa mga nakita natin sa konteksto ng ating main verse ngayon, yung gawa 42 sa 48, that is not about the Christian who are keeping the Sabbath. It is, but sa context, sinasabi sa context, it is about the opportunity for a Jew like Paul to share the gospel of good news of salvation. Tanong natin, kung talagang si Paul, granting na tama ang mga Seventh-day Adventists, na si Paul pumupunta sa sinagoga as yung Sabat dahil nangingilin na which is wrong, na debunk na natin. Pero granting na tama siya. Alam niyo ba, hindi nangangaral si Pablo sa sinagoga sa araw ng Sabat. Merong pagkakataon sa gawa, diyan sa aklat ng gawa, na si Paul for 2 years, ulitin ko, si Pablo sa loob ng 2 taon, hindi nangaral at nagsimba sa sinagoga ng Sabado. O paano ba yan? Ngayon siguro parang bago sa pandinig ng mga Sabatista. Pero ang tagal na nakasulat sa Bible yan. Ang problema lang kasi ayaw ipabasa sa inyo ito ng mga pastor nyo. At ng mga layman nyo. Pero nung ako yung naging Christian, nabasa ko to. Ano ibig mo sabihin, Brother Ronald? Na hindi nangaral si Pablo sa sinagoga sa araw ng Sabat, nag2 taon. Ito nga ang isang magdidebunk doon sa inyong myth na si Pablo ay Sabatista at nangingilan Sabat. Ginawa niyo pa siyang backslider. Ito po, mababasa natin sa Bible.
Buksan niyo ang yung Bible niyo sa Gawa din, Gawa 19, 8 hanggang 10. Tignan niyo ha, ang sabi dito, at siya'y pumasok Mm. sa sinagoga at nagsalitang may katapangan sa loob ng 3 buwan, tuloy-tuloy, for 3 months, sinagoga, na nangangatwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Bakit nagsisimba at nagpupunta si Paul sa sinagoga? Para ba i-practice uli ugaling Judaism? No. Nanghihikayat. Ang linaw, brother Toto eh. Pumasok sa sinagoga, nanghihikayat. Kung kami pa, ni Brother Toto, pupunta dyan sa church nyo sa Sabado para hikayatin kayo, ipapakalat nyo ba agad sa Facebook, ay, bumalik na si Brother Toto. Bumalik na sa 7-day Adventist si Brother Ronald. Nangindi na sila ng Sabat. Magkakalat kayo ng chismis niya, mga punta lang kami doon sa inyo para hikayatin kayo, kagaya ng ginagawa ni Paul at nabasa natin. Nangindi na ng Sabat. Fake news yan, fake news yan. Kaya debunk yung sinasabi ng mga kapatid natin Adventist na si Paul ay Sabbath keeper. No. Ito nga, nabasa natin. Gawa 19, 8 hanggang 10. Ang sabi dito, at siya'y pumasok sa sinagoga at nagsalitang may katapangan sa loob ng 3 buwan na nangangatwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na naukol sa kaharian ng Diyos. Datapat, ito makakatakot din eh. Datapat ng magtigas ang ilan at ayaw magsipaniwala na pinagsasalitaan ng masama ang daan na harapan ng karamihan, ay umalis siya sa kanila. Ano siya? Nireject siya doon sa gospel na tinuturo niya. At anong ginawa ni Paul? Di umalis siya kasi pinagsasalitaan na siya ng masama eh. Pag ginagawa sa atin eh, no? Umalis siya at inihiwalay ang mga alagad na nangangatwiran araw-araw sa paaralan ni Tirano. No? Ibig sabihin, dahil siya'y preacher, umalis siya sa synagogue, humanap siya ng way para makapangaral ng gospel. Pupunta siya sa paaralan ni Tirano. Na kung saan, sabi doon, nangangatwiran siya doon araw-araw sa paaralan ni Tirano. Kung araw-araw, siya nangangatwiran, reasoning, doon sa paaralan ni Tirano. Si Tirano is a Greek, no? At yung mga philosophers, ang kanyang mga tinuturuan dito, hindi mga Jews. Mga philosophers, mga Gentiles. Araw-araw. Kung araw-araw, ibig sabihin, kahit Sabat, hindi na siya pumupunta doon sa sinagoga. Kung tatanungin niyo kung saan lugar to, dito sa lugar ng Epeso. Sa lugar ng Epeso, nireject si Pablo, hindi na siya pinapasok doon sa Epeso, kaya ang ginawa niya, hindi siya na-guilty, naku, hindi na ako makapagsabat. Kasi gano'n pag Sabadista pa rin isip ni Pablo, naku, hindi na ako makapagsabat. Hahanap siya ng ibang church. Na Sabado, hindi eh. Ang ginawa niya, nag-focus siya doon sa paaralan ni Tirano. Araw-araw. Hindi siya makapagsabat kasi hindi na siya pinapapasok sa sinagoga araw ng Sabado. So, kung totoo na ang pagpasok ni Pablo ay pangitin ng Sabat, lumalabas, nung siya'y pinalayas sa Epeso, sa synagogue sa Epeso, araw-araw na siya doon nakipagkatwiranan sa paaralan ni Tirano. Ilang taon yan? Tuloy natin. At ito'y tumagal sa loob ng 2 taon. Ano pat ang lahat ng mga nagsistahan sa Asya ay nakakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at yan din ang mga Grego. 2 taon, nangaral siya sa paaralan ni Tirano. This is a public forum. Parang Luneta, alam mo sa panahon natin Luneta, di ba laging may nagdidebate dyan sa Luneta, public forum eh. Ang pinaka-Luneta nila ng Luneta University, doon tayo ni Paul, yung paaralan ng Tirano, kasi iba-ibang mga philosopher, may mga Stoics dyan, di ba? May mga Epicureans, philosophers. May mga Jewish din na mga backslider siguro, na ang ginawa niya, for 2 years, nangaral siya at maraming nakapakinig sa kanya at nakumbinsi niya. So, ibig sabihin, kung 2 years siya araw-araw sa paaralan ni Tirano, hindi siya nagsabat for 2 years. Like it's, hindi siya nagsabat. So therefore,
Bakit hindi siya nagsabat at hindi siya nagi-guilty, ba't di siya kasi hindi na nga siya Sabadista. Hindi na siya under the law. Isa na siyang Christian. Kaya lang siya pumupunta sa sinagoga pala para manghikayat. Ang linaw naman ng talata eh. Hindi siya nagpunta ng sinagoga para magsabat, kaya mga mahal na Adventist. Please, sabi nga ni Ellen White, huwag kayong matatakot na i-scrutinize, huwag kayong matatakot na imbestigahan, huwag kayong matakot i-criticize yung paniwala nyo. Huwag kayong matakot na baguhin yung nakagis ng paniniwala. Nalinaw naman sa talata na si Paul ay hindi po nagsabat. Dahil para kay Paul, ang sabat ay natupad na lahat kay Kristo. No? At kung tutusin, sabi nga dito si Paul, dahil sa respeto pa rin niya, may respeto pa rin naman siya sa religion niya, Judaism dati. Dahil sa ari niya mga tisod, nag-observe din siya ng ceremonial laws eh. Alam mo ba, nag-observe siya ng ceremonial law, kahit Christian na siya, for the sake na makapang-akit siya, para hindi ma-offend ng mga Jews. Ito example, basahin natin. Ha? Dapat tularan ng mga Sabadista to. Kung talagang totoo kayong sumusunod kay Pablo, na sumusunod kay Kristo, tularan nyo rin ginagawa ni Paul. Ito sabi sa Gawa 21 hanggang 23. At nabalitaan nila tungkol sa iyo, tungkol kay Pablo, na itunuturo mo sa lahat ng mga Hudyo na nga sa mga Hintil na magsihiwalay kay Moses, na sinasabi mo sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak ni magsilakad ng ayon sa mga kaulan. Ano nga ba ito? Tunay na kanilang nababalitaang dumating ka. Gawin mo nga itong mga sinasabi namin sa iyo. Mayroon kaming 4 na katao na may panata sa kanilang sarili. At isama mo sila. Maglinis ka kasama nila. At pagbayaran mo ang kanilang magugugol upang sila'y makakapagpaahit ng kanilang mga ulo at maalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo. Kundi ikaw rin naman ay lumalakad ng maaayon sa tumutupad sa kautusan. So ang tanong, totoo ba ito o hindi? May nabasa akong comment ni Ellen White. Alam mo, sabi ni Ellen White doon sa libro niya, Acts of the Apostle. Sa Acts of the Apostle, si Pablo daw ay nagkamali sa desisyon niya dito, sabi ni Ellen White. The brethren hoped that Paul, by following the course suggested, might give a decisive contradiction to the false reports concerning him. They assured him that the decision of the former council concerning the Gentile converts and the ceremonial law still held good. But the advice now given was not consistent with that decision. The Spirit of God did not prompt this instruction. It was the fruit of cowardice. Ellen G. White, Acts of the Apostles, p. 404. Kasi bakit daw siya nag-observe ng ceremonial law? Yung nagpaahit ng ulo, kung ano-anong washings, ceremonial washing ng Judaism, lumakad sa tumutupad sa kautusan. Ako naman dyan, ay para hindi siya makatisod sa mga Hudyo. Para hindi mawala ang trust sa kanya ng mga Hudyo na against talaga siya sa kautusan. Pero sabi nga ni Paul, di ba, strategic missionary strategy niya, sabi sa 1 Corinthians 9. Sa mga Hentil, ako'y lumakad na gaya ng mga Hentil na walang kautusan. Bagaman may kautusan ako ng Kristo. Pero sa mga Hudyo, ako'y namuhay na kagaya rin ng mga Hudyo upang makasakaling mahikayat ko sila kay Kristo. Yan ang ginawa ni Paul diyan sa binabasa nating talatang ito. Hindi niya tinupad yan dahil naniniwala pa rin siya sa Old Testament shadows ng ceremonial law. Ginawa niya yan dahil gusto niya makahikayat. Yun lang talaga ang kanyang motibo. Pumapasok si Paul sa sinagoga para makahikayat. Hindi para magsabat. Kalokohan talaga yun. At nag-participate siya sa ceremonial washings ng mga Jews. Hindi dahil naniniwala siya doon, kundi para maghikayat. Kaya kung balang araw,
makita ko nyo kami ni Brother Toto nagsisimba sa Manila Center. Hindi ho tayo Magkabagka. papasukin. Oo, Baka hindi ho tayo hindi ko lang- papasukin. Ay, kaya nga sinasabi ko ngayon, siyempre, respeto pa rin natin sila. Pag nandun tayo, church na yun eh. Hindi tayo magugulo doon. Papasok lang tayo doon, kausapin ng mga friends natin. Siyempre, magtatanong yun, bakit ka umalis? It's an opportunity for us to say, bakit tayo umalis? In a nice